Good morning sa inyo mga Kajili EX5 EMI. So, for today's videos, i-share ko naman sa inyo kung ano yung meron dito sa ating display or infotainment display. So, sa video na to, i-discuss ko at i-share ko sa inyo ano ba yung mga makikita nyong features, ano yung meron dito sa display na to, at ano yung mga ilang best practices na nalalaman ko na ngayon. Okay? So, ito yung ating infotainment display. So, sa mga hindi pa nakakakuha ng EX5 BMI na Max or Pro, ito yung itsura niya. Okay? So, tingnan natin sa likod. Yan. Ganyan lang siya kanipis, guys. Okay? So, ito yung wallpaper. Pwede rin siyang paltan. Pwedeng family picture or what. So dito pa lang sa display na to, meron ka ng shortcut key, yung parang cellphone lang, pwede mo siyang i-drag na ganyan. Okay, pwede mo na siya ibalik. So para lang siyang cellphone, ganun lang siya. So before tayo pumasok dito sa loob, i-discuss ko muna ito dito sa baba. So dito sa baba, ito yung app tray. Dito muna. So sa music, alam mo, nagpe-play ka, gusto mong i-post, gusto mong i-play, dito lang sa part na to. Okay, yan. Diretso na siya sa Bluetooth. Itong part na to, ito naman yung app tray na pag nilik mo siya, lalabas lahat ng application na meron sa kanya. And then, ito, shortcut key ng vehicle settings. Ito yung vehicle settings. So, shortcut key ito. Okay? And then, ito yung sa aircon, sa 360. And then, ito is sa gasolina. Pagka magagasolina ka, bubuksan mo yung pintuan ng gasolina. So ito lang siya. Okay? Now, before ako pumasok dito, i-discuss ko muna to. Ito yung isa sa pinaka-importante na dapat malaman ng isang EX5 BMI user or owner. Okay? So, itong part na to, pwede itong i-customize. Okay? So, currently, yung naka-customize sa akin is based doon sa preferred ko na mga settings na gusto ko mabilisan. Makakapunta na ako doon. Okay? Mabilisan, mapipindot ko na kagad siya. Okay. So, ngayon, ito yung masishare ko na naka-customize sa akin. Andito yung sunroof. Bukas na ng sunroof, wireless charging. Kung gusto mo, kasi pwede mo disable to eh. Yan. So, wireless charging, HUD adjustment. HUD adjustment, ito yung nakikita mo dito sa, ayan o. Okay? So, yun siya. Ayun. Okay? So, gagawa din ako ng separate na vlog para dyan. Okay? And then, ADAS, ito, nilagay ko rin siya. Volume at saka brightness, automatic brightness, power off. Kasi, syempre, ako kasi, bago ko lumabas, bago ko gamitin yung susi ng lock, pina-power up ko muna yung unit natin. So, to power off yung makina at saka yung unit ng EX5, dito lang din siya. So parang cellphone lang siya, talaga siya na shutdown mo. And then passenger seat ventilation, pag gusto mong palakasin, level 1, level 2, level 3 yung sa aircon sa likod. So pwede mo rin siyang gamitin dito. And then tailgate, yung ating power tailgate sa likod. Syempre minsan, pag may kasama ka na may isasakay sa ating tailgate, kahit di ka na bumaba, lalo na pag mainit na ganito. So, on, off, dito lang din. Driver seat ventilation sa part ko. Yan, nilagay ko rin. And then, yung fuel flap. Rest mode, tsaka ang camping mode, nilagay ko rin. Tsaka yung, ito, default na to. Electric hybrid, tsaka engine. Okay? So, ngayon naka-gray siya kasi naka-park tayo. Pero pag nag-dry tayo, magpuputi na siya. Okay? So, paano ba siya i-customize? Punta ka lang dito sa edit. Ito, edit. Yan. So, ito yung mga options na pwede mong ilagay sa kanya. Power off, HUD adjustment, wireless charging, auto brightness, ambient light, sound, mute media, ICC, driver seat, passenger seat, fuel, tailgate, sunroof, driver setup. Okay? So, yan yung mga pwede mong ilagay dito. So, pag maglagay ka naman, i-ano mo lang siya, click mo yung minus, matatanggal na yan. Okay? So, drag mo lang siya kung gusto mong i-add, kung gusto mong mag-add, or plus. Okay? So, yan. Ganun lang siya. And then, pwede mo rin siyang, customize. Yan. Pwede rin siya. And then, complete. Or, meron ding option to reset pag gusto mong mag-start from scratch. Complete. And then, automatic na yan. Andito na siya sa iyong
shortcut display. Okay? So, okay, tapos na ako doon sa part na yon. Ngayon, didiscuss naman natin dito sa application list. Ano ba yung meron sa application list ng EX5 EMI? So, currently, share ko lang sa inyo guys, naka 1.00 pa lang yung firmware natin kasi ang first upgrade nito is sa first PMS. Okay? So, not sure lang ako kung merong difference yung previous saka current version, but siguro gagawa na lang ako ng separate video para doon. Okay? Now, punta naman tayo dito. Application, makikita mo dito, ito ay para sa mga current owner at saka plano pa lang na kumuha ng EX5 EMI. So, sa application list, andito yung Apple CarPlay, Android, vehicle settings, energy, phone, Bluetooth, USB, rest mode, camping mode, team. So, yan lahat. So, Apple CarPlay sa lahat ng iPhone user, ito yung para sa inyo. For Android, ito naman. Vehicle settings, ito, lahat ng settings na meron dito sa EX5, dito siya sinesetup sa vehicle settings. Energy, kung gusto mong matrack or makita yung percentage ng energy at saka fuel mo, dito mo siya makikita. Pag connected ka sa Apple or Android Auto, pagka gusto mong tumawag, dito naman. Bluetooth music, pag gusto mong kumonek sa Bluetooth, dito lang din siya. USB music, pagka halimbawa wala kang Spotify, wala kang music sa cellphone, gusto mo gamit USB, nandoon yung mga sound list mo, so dito ka. Kung gusto mo din namang mag-input ng picture galing sa USB papunta dito, pag gusto mo lagyan ng picture ng family picture nyo, gawin yung wallpaper, dito rin siya. Rest mode, may features si EX5 EMI na for example, ikaw driver, malayo yung dinrive mo, gusto mo muna mag-stop over, gusto mo magpahinga for 30 minutes, so pwede mo siyang i-rest mode. So ang masishare ko lang dito, before ka mag-rest mode, make sure mo sa iyong driver seat na dapat walang tao sa likod. Kasi pag kakinlik mo yung rest mode, pag enabled mo siya, automatic ihiga ka niya, and at the same time, lahat ng ilaw, lahat ng bukas na bintana, kahit yung sunroof, sunshade, automatic magsasarado siya. Talagang rest mode ka lang talaga. Okay? And then camping mode, yan, meron din camping mode. Pag gusto mo mag-camping, mahilig ka mag-camping. And then si GLA X5 BMI, meron siyang features na pwede kang mag-share ng energy or meron lang mga certain devices or appliances na pwede mong paganahin sa kanya. But the good thing is, pwede mo siyang gamitin as generator. Parang ganun siya. Or power bank. Themes, yan, like I said, may mga option na themes. Pwede mo siyang palitan ng wallpaper, mag-input ka ng family picture nyo. So, yan. Photos, pag may mga list of photos ka na-add dito, so pwede rin siya. And then, ABM for the 360. Ayan. So, for the 360, kung gusto mong makita yung harapan, ito lang. Pag gusto makita yung left and right sa harapan, ito siya. Okay? Sa likod, yan. Okay? And then, radyo, yung as usual, radyo. Okay? So, dito tayo magtatagal sa vehicle settings kasi nandito lahat. Okay? So, pasok tayo sa vehicle settings. So, isa-isahin natin. So, sa shortcuts, dito makikita yung sa sound. Kasi ito, si GLA X5 kasi may features siya na wala sa iba na pwede mong i-customize yung yung design, yung sa sound mo, okay? So, pwedeng ito lang yung tumutunog, pwedeng ito lang, pwedeng ito. Yan. Bali kasi si EX5 meron siyang, ito si Max meron siyang 16 speakers. So, ito, makikita nyo na dito kung nasaan sila. Okay? So, siguro mag-create ako ng separate na vlog para maiksi lang. Specific lang dito sa sound. Customization, tsaka settings. Okay? So, ito yung mga option na meron sa kanya. Pwede kang mag-custom, pwede kang driver or rear seat. Pag in-enable mo tong surround sound, mas malakas yung bass niya, tsaka mas maganda yung quality ng tunog. And then, equalizer, yan. Pagka gusto mo taasan yung bass, mid-range, treble, so yan, pwede rin siya. Okay? And then sa shortcut, pwede mo rin ditong buksan yung tailgate mo. Ayan. Pwede rin buksan yung sunroof mo, tsaka sunshade, ito.
And then rear fog light, HUD, comfort seat, driver setup. So ito yung nandito sa shortcuts. Which is dadaanan din naman natin to dito sa mga lista nandito sa left side. Okay. Vehicle controls. Pag gusto mong baguhin yung settings ng HUD mo, yung nakikita mo doon sa windshield mo, so punta ka lang dito. So meron kang option na enable, disable. Pwede mong taasan yung brightness. Gamit ka lang ng arrow. Sa height and brightness, gamit ka lang up and down. And then sa brightness adjustment, pwedeng right arrow and then left arrow. Sa angle, pwede mo rin siyang i-customize. Snow mode, may tendency kasi na pag malakas yung ulan, hindi mo makita yung HUD. Kasi sobrang lakas ng ulan, kakulay niya clear din. So may option dito si EX5 na pwede mo siyang i-enable yung snow mode. Ano ba tong snow mode? Kung mapapansin nyo, nagbabago yung kulay niya. Ngayon, naka-gray siya, dark gray or black. Pag in-enable mo yan, magiging blue. So, kung ano yung nakikita mo dito, yun yung makikita mo dito sa, ayan, nagiging blue siya. So, as per my agent, ito ay ginagamit lang or in-enable lang pag malakas yung ulan. Para kita mo pa rin siya. Okay? And then, ito, yung sa shortcut, ito. Meron kasi yung option si X5 na pwede mo itong gamitin shortcut. Itong button na to. So, ito lang yung pwede mong gamitin na option sa kanya. Pwedeng 360 camera, tailgate, switch media source, at saka driver setup. So, currently, ang sinetup ko dito ay yung 360 kasi mas kailangan ko to. Especially, lagi akong dumadaan sa makikipot na daan or sa may iksi na daan. Okay? And then, comfort seat. Si GDX5BMI meron siyang another features wherein pwede kang mag-save ng seat profile. So, meron siyang tatlo. So, like for example, sa'yo, sa kapatid mo, sa tatay mo. So, pwede kayo mag-set. Kasi, syempre, di ba may mga tendency na pag iba-iba nagdadrive, ginagalaw yung seat. Minsan, mas mataas. Minsan, mas una. Minsan, mas likod. Minsan, pahiga. Okay? So, dito, pwede kang mag-set ng option. So, automatic siya. Pag kinlik mo to, mag-a-adjust yung seat nyo. Okay? So, currently, ang meron pala akong set dito is yung profile 2, which is ito yung nasa akin. Bali, hindi ko pa sineset yung profile 1 tsaka profile 3 kasi gagawa ko ng separate video kung paano mag-setup ng profile dito. Okay? And then, seat comfort. Itong mga to, meron akong nilagay doon sa shortcut key, which is andito. Ito, tsaka ito. Okay? But, kung gusto mong baguhin yung AC tsaka seats, so dito lang sa part na to. And then, balik tayo, drive setup. Yun, meron din naman ako ditong shortcut. Ito. And energy regen, ito, mas recommended ko na lagi dapat high. Mararamdaman mo yan pag hinay mo siya kaysa auto. Kasi pag naka-high siya, automatic, pag bumirada ka, automatic babawasan niya yung speed mo. Parang automatic na unti-unti siya nagpepreno. Okay? Lane keep assistant. So, yun. Pag nasa SLEX ka, hindi ka nag-signal, tapos bigla kang nag-iba ng lane. As my experience, parang nagtitrigger yung manubela. Parang hindi naman pinipigilan ng buo, pero ramdam mo talaga siya. Okay? And then, speed limit alert. Meron kasing feature si EX5BMI na kung ano yung makita niyang sign ng speed sa mga nadadaanan niya, i-alert ka niya. So, like for example, may nadaanan siya na 40 ang maximum. Tapos, lumalampas ka sa 40. So, ang gagawin ni EX5, tutunog siya ng tutunog hanggat hindi ka bumababa sa 40. So, meron tayong option na i-off siya. Pwedeng blinking icon lang. Magbiblink lang siya dito. Or blinking icon and sound alert. So, magbiblink siya at the same time may tunog. So, continuous yung tunog niya hanggang di ka bumababa dun sa maximum na nadidetect niya. So, currently, ino-off ko siya kasi medyo hindi okay sa akin na nag-alert siya. And then, battery hold settings. So, dito rin siya. Either smart battery hold or force battery hold. So, may option ka na mag-save or activate. Okay? So, yan yung meron dito sa shortcut. Punta naman tayo sa vehicle controls. Ang comfort seat, okay na tayo dyan. Vehicle search mode, honk and blink. So, dito pwede ka rin magbukas ng tailgate at saka yung sunroof. Ito yung proximity sensor. May feature si EX5 na
Pag lalapit ka, automatic mag-i-start na yung sasakyan mo. Pag lalayo ka, automatic na siya mag-off or mag-shutdown. So, hindi yung pag naka-enable tong dalawa na to, hindi mo na kailangan pindutin yung susi. So, sensor na lang na susi yung magpapagana at saka maglalak nung EX5 mo. So, automatic close window when locking, automatic door unlocking when parked. So, once nilock mo siya, automatic pagka naiwan mo, for example, naiwan mong bukas yung sunroof mo, naiwan mong bukas yung pinto ng drive seat or passenger seat. So, pag nilock mo siya, automatic na siya magko-close lahat. Okay? Door handle unlock. So may option ka na pwedeng lahat naka-unlock or pwedeng only drive door lang yung naka-unlock and then ikaw yung mag-unlock doon sa mga pinto nung sa likod tsaka sa passenger seat mo. Okay? Tailgate opening height. Pwede mo, depende sa height kasi nung owner, pwedeng 60% lang yung taas, pwedeng 70%. So currently, naka 100 kasi gusto ko mataas siya kasi baka mauntog ako. Wireless charging, so currently naka-enabled. May option tayo na i-off tong wireless charging para pwede mo na siyang gamiting patungan kapag hindi ka mag-charge. Okay? Power off pag gusto mo mag-shutdown ng buong makina. And then sa driving, andito yung driving mode, meron tayong pure electric, meron tayong hybrid. Hybrid nag-work siya na battery at saka gasolina. Power, yun pagka gusto mong medyo sports car, talagang malakas yung hatak, pwede kang mag-power. Pero syempre, pag power, mas malakas sa gasolina at saka sa battery. Energy regeneration, pag in-off mo siya at in-offen mo automatic, yung standard na settings niya is auto lang. But ako kasi, ideally, and recommend ko sa inyo, dapat lagi naka-high, para mas matipid sa energy, mas matipid sa fuel. Okay? Brake pedal, mas recommended ko yung comfort kaysa sa sport. Okay? Hold and self-charge, currently naka-disabled siya, but meron kasing option dito na pag wala ka ng charge sa battery or below soak na yung percentage ng battery mo, pwede mo na siyang i-enable dito para pag nag 30% na siya pababa, automatic na or mag-charge na siya pag naka-hybrid ka. So kailangan mo itong i-enable. Okay? And then auto hold, yan, pagka gusto mong pagka-traffic, tapos gusto mo na alisin yung paa mo sa preno habang traffic, so pwedeng enable mo to para gagamit ka ng gasolina pagka umaandar na yung sakit. HDC, ito ay ginagamit pagka yung pababa, yung ano ba to? Pababa yung daan pagka gusto mong yung vehicle na mismo yung mag-control ng speed, so pwede mo siyang enable. Okay na tayo dito. And then sa light, ito naman yung settings ng light. Dito yung ambience light, itong exterior light sa labas. So ako lagi ino-auto ko lang siya para automatic na siya magbubukas pagkagabi na. And then yung level 1, yung height ng ilaw, pwede mo na siyang i-set up dito. And then follow me off light, ito share ko lang, dapat lagi naka-off to. Kasi ang tendency nito pagka bukas yung sensor mo tapos paglayo mo ay 'di ba, paglayo mo, bukas yung sensor mo, automatic mag-off siya. Pag dumaan ka sa malapit sa sasakyan mo, automatic magbubukas yung ilaw sa likod, which is hindi ko alam kung ilan yung duration bago automatic siya mamatay. Kaso ko-consume din kasi yun sa battery or sa gasolina kasi kada na-detect niya na malapit ka dun sa kanya, mag-on yung ilaw mo sa likod. Ambient light, yan, meron tayong option dito ng driving linkage, dynamic gradient. So ito yung mga option. So yan, currently nakabukas na siya. So pwede mo baguhin yung kulay niya. Okay? So dito yan. So ino-off ko lang siya kasi pinubuksan ko lang siya pagkagabi. Ambient light brightness, pwede ka rin. And then synchronized lighting. Driver assistant, ito yung ADAS natin. So, pag gusto mong palitan, although meron din ako dito, so pwede kang mag ICC or ACC. Yun namang cases na gusto mong i-off yung reminders ng speed, so pwede mo rin siya dito i-off. Yan. Ito, naka-off siya. Para hindi siya tutunog kahit may ma-detect siyang maximum speed limit sa mga lugar na dadaanan mo. Voice assistant, meron feature si EX5 na pwede ka mag-utos sa kanya voice command. So siguro gagawa ako ng separate video para lang doon kasi
i-discuss ko ano ba yung mga capability ng voice command na pwede mong iutos sa kanya. So, pwede kang may option, pwedeng female or male. Since yung ako, male, so male yung inano ko sa kanya. And then, delayed listening duration, mas maganda, 20 seconds lang, okay? Kung gusto mo makita lahat ng command na pwede mong iutos sa kanya, dito lang, click mo lang itong more voice skills. So, ito siya. So, gagawa ko ng separate video para ma-discuss ko ito. Okay? So, dito lang siya. So, sa display, so sa wallpaper, like I said, pwede mo siyang baguhin. Pwede mo ning mag-input ka ng mga pictures na galing sa phone mo or sa USB. And then, pwede ka ring mag-schedule ng switch to light mode, and then dark mode. Ayan. So, pwede rin. May option ka. Center display, brightness, ito yung meron sa kanya. And then, temperature, kung gusto mong balta ng C or F, pwede rin. Distance ng speed limit, pwedeng palta mo ng km, kmh, or miles. So, dito mo siya makikita. Okay? So, pwede mo rin siya paltan. Sa time, meron tayong dalawang option, 24 hours at 12 hours. So, masanay ako sa 12 hours. And then, time zone, pagka gusto mo namang, kasi ito, upon release, hindi siya naka plus 8. So, hindi tugma yung oras niya or naka 24 hours or military time. So, dito mo papalitan yung time zone setting niya. Okay? Under ng display. Date format, tire pressure, na makikita mo rin dun sa dito. Yan. So, dito rin yan. Fuel consumption, pwede rin liter, kilometer, and mpg. Dito siya sa part na to. Sound settings, ito yung sa mga speakers natin. Sound effects, yan. Like I said kanina, pwede mong customize. Ito lang yung tumutunog, itong speaker lang na nasa akin. Or ito. So, ito ginagamit siya pagka, for example, tutulog yung nasa likod, ayaw nila na maingay. Syempre, yung driver dapat laging buhay. So, pwedeng ito lang. Okay? So, ito yung additional features na meron si RFI. Ito, na-discuss ko naman na ito kanina. Equalizer, okay na tayo dyan. So, dito lang siya sa sound settings. Okay? Sa connect, kung gusto mo i-connect yung Wi-Fi sa inyo, pwede mo na siyang i-connect. And then sa device. Yan. So, currently, nakakonect na yung iPhone namin ni Mrs. My vehicle, for example, gusto mong palitan yung name ng vehicle mo from Geely, pinalitan namin ng Tori kasi ang pangalan nito is si Tori. Okay? So, dito mo rin makikita sa may vehicle yung current version. So, kung mapapansin nyo, naka 1.00 pa lang siya. Kasi, upon release, ganito talaga yung default firmware na meron sa kanya. And then, sa first PMS, doon nila i-update yung firmware. So, parang ngayon, nasa 2 point something na yung updated firmware. So, dito makikita mo rin yung PSI, yung gulong mo. Yan. And then, mileage statistic, remaining range, nung combine na fuel at saka battery mo. So, dito mo rin siya makikita. So, yung details ng sasakyan mo, VIN, ayan. Privacy and permission, legal information, restore to factory settings. So, like for example, lahat na bago mo na yung settings, gusto mo i-factory reset from standard, from release ng kasa. So, pwede mo siyang factory reset dito. Okay? So, yun lang yung masishare ko sa inyo about dito sa ating infotainment display, and I hope na meron kayong nakuhang idea sa akin. So, para dun sa mga current owner at dun sa mga nagde-decide pa lang if BYD Lion 6 or Geely EX5 or kung ano man yung inyong kino-consider na unit. Ito yung meron sa Geely EX5 Max version. So, I hope na natulungan ko kayo. And I hope na meron ako na share na idea and knowledge sa inyong lahat. So, maraming salamat. And sa susunod kong mga videos, lahat ng matututunan ko pa dito is isi-share ko sa inyong lahat. So, magkikreate ako ng separate video sa mga applications, specific settings, kung ano yung mga mas kailangan ng mga owner para maikli. Ito kasi kinreate ko lang para lahat nandito na. Okay? So, yun lang guys for now, and magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na mga videos. Maraming salamat sa inyo, and God bless sa ating lahat. Ingat lagi. Bye-bye.